Okay mga bossing, ayan, magandang araw na naman po sa atin lahat. Magandang umaga kung anumang oras nyo mapapanood itong ating video na to. So magandang araw at masamang balita para sa unit na ito. Okay mga bossing, for today's video ang ating pag-uusapan ay tungkol dito sa Honda CB125, pero ito ay connected po, pwede natin itong i-apply sa kahit anong unit. Etong unit na to, naayos ko na to. So magiging ano ko na lang dito is bibigyan ko na lang kayo ng idea kung ano nga ba yung mga po pwedeng mangyari, ano yung mga dapat iwasan at ano yung mga dapat gawin para maiwasan yung malaking gastos. So gaya ng unit na to mga bossing, ang issue at problema, hindi na siya may start. So tsetsempohan mo talaga yung pagsipa ng iyong kicker dahil wala siyang push button. Ngayon, ang isa pang masamang issue ay ayaw humatak. So ibig sabihin ay slide ang clutch. Pag sinisipa kasi yung kanya kicker, so slide na siya, tsetsempohan mo lang talaga para kumagat. So yun yung nangyari dito sa unit na ito. Okay, so medyo malaki-laki ang magagastos dito ni customer. So alam na naman niya yung naging problema. So kaya kanina nung dinala niyo yung unit, kasama na yung pyesa. Ayan, ang nasira mga bossing, kung makikita nyo yung langis natin, grabe, napakaitim. So yung ganyang kulay po ng langis kapag kayo nag-change oil na para may mga rebaba, yan po ay isang palatandaan ang ating clutch lining ay nag-i-slide na. Ayan, kung makikita nyo yung clutch lining, grabe oh. Ito, nalinis ko na to mga bossing ha. Nalinis ko na ng gasolina kasi grabe yung dumi kanina, kaya nilinis ko muna. Pero kung makikita nyo, tangos na tangos talaga yung kanya clutch lining. Ang isa pang masamang balita ay nadamay pati itong kanyang clutch hub. Ayan, nadamay ang clutch hub nya. So hindi na natin itong nagamit kasi manipis na yung kanyang clutch hub. So kung lalagyan lang din natin siya ng original na clutch lining, tapos gagamitin natin yung clutch hub, hindi rin siya tatagal. Ayan, kitang kita nyo yung ating clutch hub oh. Grabe, ubos na ubos oh. So kaya nangyari, ayun, slide na slide. At kung bakit nag-slide at naubos yung kanyang clutch ay dahil sa hindi na-maintain ng tama ang kanyang clutch cable. Yun lang yung naging main issue mga bossing. So yun lang dapat ang issue ha. Clutch cable lang dapat ang problema. Kaso ang problema nga ay hindi malimit sa ating mga rider at mga driver, lalo na do sa mga tricycle driver. Nangyayari dahil araw-araw na nilang nagagamit yung kanilang mga motor, hindi na nila namamalayan na may konti na at nagkakaroon na ng problema ang kanilang mga unit. So ito, simple lang itong problema, pero dahil nga gaya ng sinabi ko, araw-araw nang ginagamit, nai-immune na sa paggamit. So ang problema, ayan oh, grabe oh, napakatigas ng kanya clutch cable. Ang nangyayari, gusto nang bumitaw ni clutch, kaso ang problema, sa sobrang ganit ng clutch cable ay ayaw niyang tumulak. So ang nangyayari, parang nag-half clutch yung ating clutch hub at nag-i-slide yung ating lining, kaya nauupod at naubos ng gaya ng sa unit na ito. Ayun oh, grabe, hinihila na ni Padre Michael yung cable, hindi na niya mahila pa so anong nangyari, gamit siya ng gamit, so hindi na niya namalayan. Ayun, ito yung naging issue. Kaya dito sa shop, mas maganda kung halimbawa magpapa-maintenance kayo mga bossing, mas maganda dito nga sa shop, kahit change oil lang, tinetesting natin yung unit. Kasi merong mga bagay sa mga motorsiklo natin mga bossing, tanging mga mekaniko yung maaaring makaramdam, lalo na doon sa mga araw-araw na nagamit ng unit. Siyempre yun na yung gamit nyo, hindi nyo napapansin may problema na pala. So para maiwasan ang malaking gastos na gaya nito, ayan, so yung clutch lining pa lang ni CB125 sa original mga bossing ay nagkakalaga ng 450 ang isa. So apat yan, di ba? Magkano lang yung cable? So pagka local, nasa mga 100, 130, nagre-range lang yung cable, di ba? So hindi siya gagastos ng ganun kalaki. Okay? So kahit
dun sa ating mga preno. Ayan, isa pa rin yan, dun sa ating mga preno. So kapag gumaganit na, hindi na bumabalik, mas maganda na lubricate. O kung hindi man na kung may budget, mas maganda mapalitan na. Pero kung okay pa naman at konting tigas lang yung inyong mga cable, mas maganda na lubricate ng ayos, nalalagyan ng langis at nalilinis. Pero naglilinis kasi kami dito, nilalagyan nila ng gasolina, pero hindi lahat ng cable po pwede mong gawin yung ganyong strategy. Kasi merong mga cable na merong mga nakabalot na plastic sa loob na hindi siya po pwedeng malagyan ng gasolina. Okay? So isang maganda pwede nyo mong ilagay ay langis o di kaya ay WD-40, pantanggal ng kalawang. Okay? So sa tagal na ng ginagamit ng unit, possible talaga hindi natin may iwasan napapasukan ng tubig, ng dumi, ng gabok, tumitigas yung cable. At syempre minsan yung cable doon sa pinaka nakabalot, yung pinakaitim natin, yan. So sumusuko talaga yan. So kapag ka nararamdaman nyo maganit na yung cable, so mas maganda replace na lang para mas maiwasan natin yung ganitong issue ng malaking gastos at problema. Okay? So yun lang mga bossing, ang tips ko sa inyo may bibigay na sana ay meron naman po kayong natutunan at meron tayong nakuhang idea sa ating video na to. So maraming salamat mga bossing sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at sa huwag po kayong mawawala sa ating mga susunod na video. Okay? So yun lang mga bossing, maraming salamat at God bless sa ating lahat mga boss.